Isang anghel na may pakpak ng demonyo ang biglang nahulog mula sa langit at ang mga lalaking lumabas mula sa karwahe ay tuwang-tuwang tumingin sa babaeng ito. Sila ay mga lokal na bandido na ipinadala ng kanilang pinuno upang maghanap ng mga dilag, ngunit ang mga hindi makatapos ng misyon ay tiyak na papatayin ng pinuno sa kanilang pagbabalik. Gayunpaman, ang hitsura ng napakagandang babae na ito ay nagdulot ng kislap ng pag-asa sa kanila. Hindi natakot ang dalaga sa tatlong bandido, ngunit ang higit na ikinababahala niya ay ang kumpas sa kanyang kamay ay nasira dahil hindi na siya makakapunta sa Helheim. Nang matanto niya na ang tatlong bandidong ito ay maglalagay ng panganib sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag at nag-transform siya sa isang demonyo at mabilis na hinarap ang tatlong lalaki. Ito ay isang mundo kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga tao, mga Diyos at mga demonyo. Ang Diyos ng Dragon na si Bahamut ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito. Sa tuwing ito ay nagpapakita, ito ay sumisira ng walang diskriminasyon na humahantong sa pagkamatay ng mundo. 2,000 taon na ang nakalilipas, ang mga kaharian ng mga tao, mga Diyos at mga demonyo ay nagkaisa sa kanilang mga pagsisikap na selyuhan ang Bahamut na naubos ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Simula noon, ang mga Diyos at mga demonyo ang dalawang kaharian at bawat isa ay nag-iingat sa kalahati ng susi upang masil ang Bahamut. Hanggang sa makalipas ang 2,000 taon, isang batang babae na may mga pakpak ng demonyo ngunit may kakayahang gumamit ng banal na salamangka ang nagnakaw ng mahigpit na binabantayang mga susi mula sa banal na kaharian na muling nagpalubog sa mundo sa takot. Habang ninanakaw ang mga susi ang kalahati ng kanyang mga pakpak, ay pinutol ng anghel na si Michael at nahulog sa kaharian ng tao. Siya si Amira ang bumaba mula sa langit sa simula ng kwento. Pagdating sa kaharian ng tao, sinuot ni Amira ang kasuotan ng mga bandido at naghanap ng impormasyon tungkol sa Helheim. Noong dapit hapon, habang dumaan si Amira sa isang tavern, narinig niya ang isang lalaki sa loob na nagsasabing nakapunta siya sa Helheim. Ang lalaking nagngangalang Favor ay isang bounty hunter. Sa oras na ito, ang target niya ay si Jazz, ang leader ng tatlong bandido, at pagkatapos ng matinding labanan, madaling natalo ni Favor si Jazz. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang Hunter's Bracelet, isang tool na dinisenyo para sa pagbubuklad ng mga bountied criminal sa loob ng mga plate ng bato. Pagkatapos ay pumunta siya sa lugar ng palitan ng bounty. Ang taong ito ay ang Diyos ng alak, si Bacchus, na natutuwa sa pagsasaya at pag-inom sa buong araw. Sa paalala nito ay ibinigay ni Bacchus ang pabuya kay Favor. Ang unang ginawa ni Favor nang makuha niya ang bounty ay pumunta sa isang tavern at magsaya. Sa bawat oras ipinagmamalaki niya sa mga babaeng nakapaligid sa kanya na napunta na siya sa mapanganib na lupain ng Helheim sa dulong hilaga. Ang lahat ng ito ay narinig ni Amira at nang matisod si Favor palabas ng tavern dahil lasing. Natagpuan siya ni Amira at nagtanong tungkol sa daan patungo sa Helheim. Nangako siyang tutupadin ang anumang kahilingan kung sasabihin ito sa kanya. Si Favor ay nagulat na sineseryoso niya ang isang lasing na gumagala at pabirong nagmungkahi ng halik bilang bayad. Maya-maya lang ay may hamarang na grupo ng mga lalaki kay Favor, kapatid ito ni Jazz na si Gus. Nandito siya para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Agad na binuksan ni Gus ang isang mahiwagang bilog sa lupa at nagpatawag ng isang napakalaking minotaur. Binunot ang kanyang espada si Favor ay sumugod pasulong, ngunit inihagis siya ng minotaur sa isang malayong pader. Hinimok ni Favor si Amira na tumakas, ngunit sa halip ay sumugod siya at sa isang iglap na talo na ni Amira ang matayog na minotaur. Sinamantala ang pagkakataon, tinambangan ni Favor si Gus at tinatakan siya sa loob ng isang stone tablet. Ang batong sinipa ng gumuhong minotaur ay diretsyong tumama kay Favor, dahilan para mawalan ito ng malay. Sa kanyang panaginip, pakiramdam niya ay bumaba siya sa impyerno. Kasama si Bahamut na selyadong 2,000 taon na ang nakalilipas na nasa likuran niya, biglang nagising mula sa kanyang bangungot. Natuklasan ni Favor ang isang demonyong buntot na tumubo mula sa kanya. Tinangka niyang putulin ito, ngunit masyadong matigas ang buntot. Nakahanap si Amira ng Favor sa sandaling iyon dahil hinalikan pala siya ni Amira habang wala siyang malay para makuha ang impormasyon tungkol kay Helheim. Ang demonyong buntot na tinubuan ni Favor ay resulta ng isang contract magic na ipinataw ni Amira. Sa pamamagitan lamang ng pagtupad sa mga pangako sa pagitan nila, mapapawi ni Favor ang kanyang buntot. Ngunit sa sandaling ito, nakatagpo ni Favor ang kanyang pangunahing kaaway na si Kaiser, na isa ring bounty hunter. Hindi niya kayang makita ni Kaiser ang kanyang malademonyong buntot, kaya agad niyang hinawakan si Amira at tumakas sakay ng kabayo, ngunit nakita ni Kaiser ang kanyang malademonyong buntot.
Sa paniniwalang itinago ni Favor ang kanyang tunay na pagkatao at nililinlang siya at iniuugnay ang paghina ng kanyang sariling pamilya sa kanya, pinangunahan ni Favor si Emira sa labas ng lungsod. Ipinaliwanag na napakalayo ng Helheim at kulang sila sa mga pondo sa paglalakbay, kaya umaasa siyang makakuha ng ilang mga bounty na may mataas na halaga upang pondohan ang kanilang paglalakbay. Tahimik na lumapit ang dalawa sa kinaroroonan ng mga demonyo. Hindi nagtagal ay nagbuga ng pulang ilaw ang Pulse Ares ni Favor na naging dahilan upang mag-transform sa isang demonyo ang estatwa ng ulo ng kambing sa kanilang harapan. Agad na sumugod si Emira at mabilis na hinarap ang mga kalaban. Kalmadong hinimok niya si Favor na kunin ang bounty. Kaya dinala ni Favor si Emira kay Bacchus, ang Diyos ng alak, at ipinagpalit ito ng gantimpala. Nang makita ang mga itik sa kanyang harapan, biglang nakaramdam ng gutom si Emira, ngunit dali-dali siyang pinigilan ni Favor. Kung tutuusin, ang itik na ito ay alaga ng Diyos na si Hansa. Walang pag-aalinlangan gumugol si Favor ng bukas palad upang mabili si Emira ng isang disenteng hanay ng mga damit at pinainom at pinakain siya nito. Masayang masaya silang dalawa pagkatapos kumain at uminom ng buong puso. Si Emira sa sobrang sigla ay lumangoy sa ilog at ang ganda ng mabituing gabi katulad ng mga mata ni Emira na nakakaakit. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng pakana ni Favor, sinadya niyang patayin ito habang lasing ito. Ngunit ang kanyang Pulse Ares ay hindi kumikinang na nagpapahiwatig na si Emira ay hindi isang demonyo. Hindi pinapayagan ng konsensya ni Favor na mabiktima siya ng mga ordinaryong tao na nakikita ang kanyang kakaibang pag-uugali. Tinanong siya ni Emira, ngunit kinailangan ni Favor na ibahin ang usapan at tinanong siya kung bakit siya pupunta sa Helheim. Ito pala ay hinahanap ni Emira ang kanyang ina sa Helheim at ang mga alaala ng kanyang ina ay nakalagay sa isang gem pendant sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon naabutan sila ni Kaiser at binunot ang kanyang espada at naghahanda sa pag-atake. Agad namang pumwesto si Emira sa kanyang harapan, ngunit nabighani si Kaiser sa kanyang kagandahan. Nang samantalahin ang pagkakataon, pinalayas ni Favor si Kaiser pagkatapos ay mabilis na tumakas kasama si Emira. Hindi sila hinabol ni Kaiser dahil naniniwala siyang umibig siya dito. Kinaumagahan pumasok si Favor sa lungsod para sa mga panustos na iwan si Emira upang hintayin siya sa tarangkahan ng lungsod. Sa sandaling iyon ang mga kabalyero sa lungsod ay naghahanap ng isang babaeng demonyo na may kalahating pakpak lamang dahil ninakaw niya ang isang mahalagang susi. Naisip ni Favor na ito na ang tamang panahon para tanggalin si Emira, kaya pinapasok niya si Emira. Hindi nagtagal na tagpuan ng mga kabalyero si Emira. Ayaw silang sakta ni Emira, ngunit walang humpay na hinabol ng mga kabalyero at pinilit si Emira na ipakita ang kanyang tunay na anyo ng demonyo at nasaksihan si Emira na may kalahating pakpak ng demonyo. Ang mga kabalyero ay agad na nag-activate ng isang magic circle upang labanan ang demonyo, samantala pinanood ni Favor ang malayong kaguluhan sa pag-aakalang malapit na niyang maalis si Emira ng tuluyan. Pero unconsciously sumagi sa isipan ni Favor ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Kahit na ang kanyang kabayo ay hindi sinang-ayunan ang kanyang mga aksyon at direktang umakay sa kanya pabalik sa tabi ni Emira. Ang mga mahiwagang pag-atake sa sandaling iyon ay walang epekto kay Emira at ang pag-abot sa kanilang mga limitasyon, si Favor ay itinapon mula sa kanyang kabayo at ilang usok na granada ang nahulog mula sa kanyang bulsa na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Tumakas ang dalawa patungo sa drawbridge, ngunit natagpuan itong hinaranggan ng mga kabalyero sa unahan. Napansin ng kapitan ng mga kabalyero ang hiyas kay Emira at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag silang patayin at sinasamantala nila ang pagkakataon. Nasira ni Favor ang drawbridge pagkatapos ay tumalon kasama si Emira. Kasabay nito ang kapitan ng mga kabalyero ay nagsiwalat ng isang palawit na kapareho ng kay Emira, bagaman matagumpay na nakatakas sina Favor at Emira. Nakaplaster na ngayon ang syudad ng mga wanted posters nila at nauubos na ang pera ni Favor, kaya kailangan niyang gumawa ng panibagong bounty mission para sa mga gastusin sa paglalakbay. Sa pagkakataong ito, eksperto sa lason ang target niya, kaya pumunta si Favor sa mga bangin para maghanap ng halaman at gumawa ng panlunas, ngunit sa sandaling mamitis siya ng bulaklak ay biglang umilo ang Pulse Ares ng Hunter pagkatapos ay ibinuka ng isang higanteng sawa ang dugwang bibig nito at sumugod kay Favor. Pagkatapos ng maraming problema, sa wakas ay nagtagumpay si Favor sa pagkuha ng herb at nagsimulang maghanda ng antidote, at sa puntong ito nagsimulang magreklamo si Favor kay Emira. Nagtatanong kung bakit hindi na lang siya lumipad gamit ang kanyang mga pakpak, ngunit ipinaliwanag ni Emira na hindi na niya ito magawa.
Lumipad na nawala ang kalahati ng kanyang mga pakpak sa isang labanan nang siya ay lumabag sa santuwaryo ng mag-isa nang ninakaw ang susi ng Diyos. Ang mga anghel ay natarante dahil ang santuwaryo kung saan nakatago ang susi ay isang lugar na hindi maaaring lapitan ng mga demonyo. Ngunit si Amira ay hindi lamang pumasok ng walang kahirap-hirap, ngunit gumamit din ng banal na magic upang nakawin ang susi at saka tinatakan niya ang susi sa loob ng sariling katawan, kaya ngayon si Amira ang susi ng Diyos mismo. Samantala nahulog si Kaiser matapos matunton si Favor at iniligtas siya ng isang batang babae na nagngangalang Rita at dinala pabalik sa kanyang tahanan. Nang magising si Kaiser, napagtanto niyang bali ang kaliwang kamay at pumasok ang mga magulang ni Rita at niyaya si Kaiser na sumama sila para sa hapunan. Nakakakita ng masarap na pagkain si Kaiser na matagal nang hindi kumakain ay lubos na nagpapasalamat sa kabaitang ito. Nang magsisimula na siyang kumain, hinawakan ni Rita ang kanyang nasugatan na kaliwang kamay gamit ang kanyang daliri na parang ipinapaalala sa kanya na huwag kumain ng pagkain, gayunpaman hindi ito pinansin ni Kaiser. Nang mabusog na silang kumain, ang ama ni Rita sa wakas ay bumagsak na rin sa negosyo. Ang bayan nila ay tinutumbok na ng mga demonyong sumisira ng mga pananim at dinala pa nila ang lahat ng bata sa bayan at si Rita ang naiwan na bata. Ang pagdating ni Kaiser bilang isang kabalyero ay nagbigay sa kanila ng pag-asa nang marinig ito agad na nanumpa ang puno ng hustisya na si Kaiser para puksahin ang mga demonyong ito. Tinanong ng ama ang kanyang anak kung bakit hindi ito kumakain, ngunit sinabi ni Rita na wala siyang gana at bumalik sa kanyang silid. Nang makita ito, sinundan siya ni Kaiser. Umupo si Rita sa isang tumba-tumba at tinanong si Kaiser kung kumain siya ng pagkain. Nabanggit ni Kaiser kung gaano ito kasarap na ipinaalala sa kanya ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang kanyang pamilya ay naging mga kabalyero sa loob ng maraming henerasyon. Si Kaiser ay naiinis sa mahigpit na pagdidisiplina ng kanyang ama at gusto niyang makalayo sa pamilya niya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos isang araw nang ang kanyang ama ay nag-escort ng parangal sa hari, sila ay sinalakay ng mga tulisan at ang tribute ay ninakaw at ang kanyang ama ay sinisi ng hari at binitay. Mula noon ang pamilya ni Kaiser ay nagsimulang tumanggi at ang kanyang ina ay hindi nakayanan at pinili na wakasan ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos na marinig ang lahat ng ito, si Rita ay nanatili ganap na walang kibo at sumulyap lang sa bintana. Biglang nakaramdam ng discomfort si Kaiser sa kanyang tiyan at agad siyang itinuro ni Rita sa direksyon ng banyo. Kinabukasan, sa pamumuno ni Kaiser, nagpa siya ang mga taong bayan na magsanib puwersa upang patayin ang mga demonyo. Biglang tinawag ng mga demonyo ang pangalan ni Kaiser na nagagalit sa kanya at naglunsad ng isang pag-atake. Isang demonyo na mabilis na lumipat sa likod ni Kaiser at tinakpan ng tuwalya ang kanyang bibig na nagdulot ng malaking pagbabago sa paligid. Sa harap ng mga mata ni Kaiser, ang demonyo ay naging Favor habang ang mga tao sa paligid niya ay naging mga zombie. Ang taong namumuno sa grupong ito ng mga zombie ay si Rita na may hawak na libro. Kasama ang karamihan ng maaliwalas na cottage mula kahapon ay naging isang eksena ng pagkawasak na ang dating marangyang hapunan ay naging putik, tubig at uod. Inihayag ni Favor ang tunay na pagkakakilanlan ni Rita bilang isang necromancer na nagngangalang Rita at mabilis na binuklat ang kanyang spellbook. Nagsimula si Rita na umawit ng mga incantation na pag-uudyok sa mga kalapit na zombie na gumalaw. Pinunit ni Favor ang kalahating tuwalya na binasa ng antidote at ibinigay kay Kaiser bago maghanda para sa labanan. Doon lang napagtanto ni Kaiser na kahit ang bali ng braso nito ay isang ilusyon at kinuha niya ang kanyang sandata at nagsimula na isa-isang tapusin ang mga naglalakad sa paligid niya at pagkatapos ay binilisan niya ang takbo patungo sa kinaroroonan ni Rita. Habang naghahanda si Kaiser na tanggalin ang mga zombie na magulang ni Rita, biglang humakbang si Rita sa kanilang harapan, ngunit biglang nawala ng kontrol ang mag-ina at kinagat si Rita sa leeg. Agad namang umatake si Kaiser, sinamantala ang pagkakataon. Samantala pinaputukan ni Favor ang ilang araw ang magical book na pinipilit palabasin ng demonyo sa loob na agad niyang tinatakan sa loob ng isang tapyas na bato. Ang nayon ay talagang nawasak. 200 taon na ang nakalilipas at naiwan lamang ang anak ng doktor na si Rita sa likod at nagkataon nagkaroon siya ng spellbook at binuhay ang lahat ng namatay sa bayan. Nabubuhay sa loob ng mahigit 200 taon sa piling ng mga zombie na ito at sa sandaling ito si Rita ay nasa bingit din ng pagiging isang zombie. Lumuluha na hinugot ni Kaiser ang kanyang espada at pagkagabi naglakad si Kaiser sa kalsada na sinundan ng isang babaeng zombie. Sa halip na pagpugot sa kanya, pinahintulutan niya itong magpatuloy sa pamumuhay sa kanyang zombie form.
Pumunta si Favor kay Bacchus ang Diyos ng alak upang kunin ang bounty at napagtanto ni Bacchus na hinahanap sila at pagkatapos ay itinuro niya sila patungo sa direksyon ng Helheim. Dinala ni Favor si Amira sa tawiran ng lancha upang maghanap ng bangka at ang tao sa bangka ay ang dating magnanakaw na kasama ng ama ni Favor na si Amon. Agad naman siyang sinalubong ni Favor na masigla samantala si Kaiser kasama si Rita na sinusubaybayan sila ay umarkila din ng bangka at naabutan sila at sa impluensya ng alak na alala ni Amon ang ama ni Favor. Si Favor at Kaiser ang dating pinakamatalik na mga at kaibigan buong tapat si Kaiser kay Favor. Sinabi pa nito sa kanya ang tungkol sa plano ng kanyang ama na i-escort ang tribute ng hari ngunit kinabukasan ang ama ni Kaiser ay inatake ng mga bandido. Simula pa lang itinago na ni Favor kay Kaiser ang tunay na pagkatao ng kanyang sariling ama at naramdaman ni Kaiser ang lahat ng kanyang mga kasawian ay dulot ng mga aksyon ni Favor nang hindi napagtanto na ang ama ni Favor ay namatay din. Bilang isang resulta ang hiya sa tribute ay nagdala ng isang kahilahilakbot na kapangyarihan ng demonyo at ang demonyo sa loob ay pinatay ang lahat at si Amon lamang ang naiwan. Si Amon ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pagligtas ng ama ni Favor sa kanyang buhay at ipinangako na dadalhin sila sa Helheim. Narinig ni Amira ang kanilang pag-uusap na pagkatapos ay nagtanong kay Favor kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang ama dahil hindi pa niya nakatagpo ang termino sa kanyang mga alaala. Habang naghahanda siyang gamitin ang hiya sa kanyang pendant para hanapin ang alaala ay biglang nagsimulang yumanig ang bangka at marahas na lumitaw ang isang higanteng alimango. Agad na nag-transform si Amira bilang isang demonyo at sumugod nang makita ang demonyong kwento ni Favor na pagkamalan siya ni Amon na isang demonyo at mabilis siyang itinali na tinawag ang isang grupo ng mga kakaibang nilalang upang kontrolin si Favor. Nalaman na si Amon ay naging isang demonyo matagal na ang nakalipas at ang lahat kasama ang pagkamatay ng ama ni Favor ay alam na ni Amon sa simula pa lang na si Favor ay isang wanted na kriminal at ang bounty sa kanyang panig. Si Amira ay kabalbalan at sa tingin niya ay Diyos ang tumutulong sa kanya na kumita ng pera. Si Favor ay desperadong inalog ang kanyang katawan at naglabas ng ilang smoke bomba at pagkatapos bumangga ang barko ni Kaiser sa barko nila at diretsyong tumalon si Kaiser sa barko ni Amon at nagsimulang tumaob ang barko ni Amon. Sa kaguluhan ay nabigo siyang mahawakan ng lubid at nahulog sa panga ng higanteng alimango. Bago pa makaakyat si Favor kay Kaiser na sumunod sa kanya ngunit biglang lumitaw ang isang napakalaking galamay sa langit na manipulahin ni Lucifer na pinupuntirya si Amira. Habang naghahanda si Amira na mag-transform sa kanyang anyo ng demonyo ngunit biglang tumayo si Kaiser sa kanyang harapan at pareho silang nakuryente sa galame at pagkatapos ay dinala sila sa kaharian ng mga demonyo. Isang lumilipad na kastilyo ng nahulog na anghel na si Aizel ay banihag sila Amira at Kaiser at para kay Favor ang dalawang individual na ito ay isang mangkukulam na sumumpa sa kanya at isang pangunahing kaaway na naghahanap ng kanyang buhay. Walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang alisin ang kanyang sarili sa kanila ngunit sa huli ay pinili niyang sumama kay Rita upang iligtas sila. Sa sandaling ito nalason si Amira ng lumilipad na kastilyo at hindi niya magawa na pakawalan ang kanyang demonyong kapangyarihan, pinahirapan siya ng lalaki ni Aizel na si Pazuzu. Tinanong niya kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw ng susi ng Diyos na pagtanto ni Kaiser na ang Diyosa na mahal niya ay ang demonyong nagnakaw ng susi ng Diyos mula sa santuwaryo. Gayunpaman nanatili siyang kumbinsido sa pagiging inosente ni Amira at nagpaalam si Aizel na malamang na minamanipula siya ni Favor sa pakikipag-usap kay Kaiser. Nalaman ni Amira na anak siya ng knight na iyon habang si Favor na binanggit niya ay anak ng notorious na magnanakaw na iyon at ito ay mas lalong naging interesado sa kanya. Samantala dinala ni Favor si Rita kay Bacchus ang Diyos ng alak para sa tulong ngunit mayroon silang isang hindi pangkaraniwang paraan ng paghingi ng tulong. Walang magawa at nagpasya si Bacchus na gawin sa kanila ang pabor na ito at ipinadala sila ni Bacchus sa lugar kung saan dapat pumunta si Aizel at upang makarating sa Magic City. Sa paglipad ng kanyang castle at agad na nag-shoot si Favor ng isang trakang arrow at sinundan ni Rita ngunit mabilis na nakita ni Aizel ang panghihimasok at naging interesado ito at nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon si Kaiser para sa paghihiganti. Sabay-sabay nahulog si Favor at Rita sa isang bitag at naghiwalay at natagpuan ni Favor ang kanyang sarili sa isang puno ng mga aparato ng pagpapahirap kung saan nakakulong si Amira. Ngunit sa sandaling ito nagmamadali si Kaiser at gusto niyang ibagsak si Favor para ipaghiganti ang kanyang ama gayunpaman walang interes si Favor na labanan si Kaiser at ang tanging layunin niya ay makatakas kasama ang lahat.
Namagitan si Rita upang pigilan si Kaiser sa isang kritikal na sandali bilang portal sa lungsod ng mga demonyo at binuksan tulad ng lumilipad na kastilyo na naghahanda sa pagpasok. Ang portal ay nawala at pinalibutan ng Orleans Night Order ang lugar sa pangunguna ng Saint Jean. Siya ay itinalaga ng mga Diyos bilang messenger upang labanan ang mga demonyo. Sa ilalim ng utos ni Jean ang mga kabalyero ay naglunsad ng pag-atake sa lumilipad na kastilyo kung nasaan si Amira. Samantala si Favor at ang kanyang mga kasama ay iniligtas si Amira para lamang harapin si Aizel sa labas. Si Aizel na napakalakas ay iniwan silang walang kalaban-laban at ang tunay na intensyon ni Aizel ay makuha si Amira na sumanib na sa susi ng Diyos. Nakatakas si Aizel ngunit hindi alam ni Favor at ng iba pa ang nangyari sa mga sandali na iyon. Si Jean ay ipinatawag ang arkanghel na si Michael upang ipagkaloob sa kanyang banal na kapangyarihan na binigyan ng kapangyarihan ay walang kahirap-hirap na winasak ni Jean ang lumilipad na kastilyo at binihag si Amira at ang kanyang mga kasamahan. Matapos subukin ng isang mahiwagang bato na bunyag na si Amira ay isang ordinaryong babae lamang pagkatapos ay tatlong arkanghel ang bumaba mula sa langit sa ilalim ng banal na spell ng mga arkanghel. Ang pagkakakilanlan ni Amira na nahayag bilang isang anghel at isang demonyo ay naging sanhi ng kanyang pagsigaw sa matinding paghihirap. Umaasa ang mga arkanghel na babantayan siya ng hari at protektahan siya dahil si Amira na ngayon ang susi ng Diyos sa mahalagang bahagi ng pagbubuklod ng Bahamut. Sa pagbawi ng kaunting lakas hiniling ni Amira na dalhin siya ni Favor sa Helheim at nag-aatubili ibinunyag ni Favor ang kanyang malademonyong kwento. Ipinaalam sa kanya na kung hindi dahil sa sumpang ito hindi niya siya dadalhin sa Helheim dahil wala siyang idea kung nasaan ito. Sinampal siya ni Amira ng malakas at pagkatapos ay malungkot na lumakad sa mga tarangkahan kung saan siya ay natatakan sa loob. Kasabay nito ang isang alarma ay tumunog sa lungsod at ito ay isang pag-atake ng demonyo at isang kawan ng mga multo ang pinakawalan sa labas ng mga pader ng lungsod at si Sanet Jean ay nag-iisa upang harapin sila. Sa sandaling ito ang mga arkanghel na sinamahan ng iba pang mga anghel ay pinalalakas ang selyo ngunit ang lakas ng pag-akyat ng nalalapit na paggising ni Bahamut ay magiging labis para sa kanila at ang lahat ng ito ay dahil ninakaw ng demigod na si Amira ang susi ng Diyos. Ang Arkanghel Michael ay muntik nang mahuli si Amira sa oras na iyon pero biglang ang katawan ni Amira ay sumambulat sa asul na apoy at kaagad isang malakas na mahika ang nagpoprotekta kay Amira at ang misteryosong individual na nag-iingat sa kanya ay ang naghahangad na tanggalin ang selyo ng Bahamut. Kung iisipin mula sa mga alaala na ibinigay kay Amira tungkol sa Helheim malamang na naroon ang isa pang susi basta babantayan nila Amira ang mahiwagang figurang iyon ay tiyak na kikilos muli. Habang ang mga anghel ay nag-iisip si Amira ay nailigtas na ng mahiwagang individual at ang misteryosong figure ay pagkatapos ay nagpakita ng isang palawit na kapareho ng kay Amira na nagpapakita na ito ay iniwan ng kanyang ina sa kanyang pangangalaga. Sa kabilang panig pabor na sulyapan ang eskultura ng isang nilalang na nakita niya sa kanyang mga panaginip lumapit si Jean at ipinaalam sa kanya na ito ay ang transcendent na nilalang. Si Bahamut na 2,000 taon na ang nakalilipas biglang lumitaw si Bahamut na nagdulot ng kalituhan sa mundo sa isang panahon kung saan ang lahat ng tatlong kaharian ng mga tao, mga Diyos at mga demonyo ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Ang kataas-taasang Diyos na si Zeus ay kinuha ang anyo ng susi ng Diyos habang ang Panginoong demonyo na si Satanas ay nagbagong anyo sa susi ng kadiliman. Magkasama na tinatakan nila si Bahamut at hinulaan ng mga Diyos na kung masira ang selyo ni Bahamut isang banal na kabalyero ang lilito upang dalhin ang kapayapaan sa lupain. Marami ang naniniwala na si Jean ang pinili ngunit ang pabor ay nanatiling walang malasakit sa kanya. Ang buhay ay tungkol sa tatlong bagay. Alak, kababaihan at kalayaan at iginiit ni Jean na ang lahat ay ipinanganak na may layunin at ang pabor ay walang pagbubukod tulad ng sa pakikipagtagpo niya kay Amira. Pagkaraan ng mga araw tinipon ni Aizel ang kanyang hukbo ng demonyo upang salakayin ang maharlikang palasyo na may layuning bawiin ang susi ng Diyos. Ang magigiting na Dragon Knight ay kumilos upang harapin ang mga demonyo habang si Jean ay nagbabantay sa kastilyo. Habang ang malaking labanan ay nalalapit si Amira ay nakahanap muli ng pabor at ipinahayag na natagpuan niya doon ang kanyang ama. Ang unit ng tirador ay naglunsad ng isang pag-atake pabulusok at ang digmaan sa kaguluhan ngunit ang mga demonyo ay likas na nakalaman at dinurog nila ang karamihan sa mga kawal ng tao. Sa lalong madaling panahon ang unang linya ng depensa ng tao ay nasira at ang mga demonyo ay bumuhos sa mga pader ng kastilyo na naglubog sa sangkatauhan sa isang mapait na pakikibaka at si Aizel ay nasa tuktok at ang kanyang pag-atake ay kumuha ng malaking bilang ng nasawi na mga kabalyero ng tao.
Gayunpaman isang serye ng makapangyarihang gininto ang sinag mula sa itaas ng kastilyo ang nilipol ang mga demonyong nasa himpapawid sa kagandahang loob ng banal na si Jean na nagdulot ng pinakamalaking banta kay Aizel. Sa labanang ito hiniling ni Pazuzu na sumali sa labanan at sa paglapag walang kahirap-hirap na nawasak ang huling depensa ng kastilyo. Samantala nakapasok na si Aizel sa kastilyo para hanapin si Amire pero nagpipiyesta pa rin si Amire dahil ilang araw na siyang nagugutom at dahil busog na busog hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Pagdating ni Aizel sa eksena responsibilidad na protektahan nila si Amire ngayon. Nahulog sa pabor at ang kanyang mga kasamahan ay sinabihan niya na umalis na at siya na ang haharap sa kalaban at kailangan na madala nila si Amire sa Helheim. Si Rita nang makita ito ay mabilis na itinaas si Amire sa kanyang likod at kasama si Kaiser ay nakatakas. Muling natagpuan ni Favor ang kanyang sarili bilang isang bayani ngunit alam niyang hindi siya katapat ni Aizel sa lakas at naintrigue siya kaya nagpa siya si Aizel na paglaruan siya sandali. Samantala ang labanan sa pagitan ni Jean at Pazuzu ay umabot na sa taas ng langit at ipinatawag ni Jean ang kanyang banal na sandata at hinati si Pazuzu sa dalawang ngunit ang pagsisikap ay nawalan siya ng lakas na naging dahilan upang siya ay bumagsak. Mula sa langit sa isang kritikal na sandali isang Dragon Knight ang dumating at iniligtas siya bago siya bumagsak sa lupa. Sa kabilang banda ay naghanda si Aizel na tapusin na si Favor at makuha si Amire ngunit isang bomba ng usok ang pumasok at pagkatapos ay nagpakita si Kaiser at binigyan niya si Favor ng isang sandata at sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil si Amire ay mas mapoprotektahan ni Rita. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ay nawala na at sila ay nanatili bilang matalik na magkaibigan. Sinaksak ni Kaiser si Aizel ngunit walang saysay ang kanilang mga pag-atake laban sa kanya ayaw din ni Aizel na makisali sa kanila at oras na para tapusin ang nakakapagod na labanang ito ngunit hinarang ng buntot ni Favor ang hampas ni Aizel. Biglang sumulpot si Kaiser sa likod ni Aizel at itinusok ang kanyang espada sa kanyang katawan ngunit ang sandata ng tao ay hindi nagawang saktan si Aizel. Dahil nasa dulo na sila nakita ni Kaiser ang banal na liwanag mula sa malayo ito lamang ang kanilang pag-asa na talunin si Aizel at sa layuning magambala ay naglunsad si Kaiser ng isang pag-atake at nang bumagsak si Kaiser ang banal na liwanag ni Jean ay bumalot sa buong katawan ni Aizel. Sa gitna ng malaking labanang ito ang mga tao ay nagwagi gayunpaman si Amira ay kinuha ng kanyang ama at siya ay dinala sa harap ng estatwa ng Bahamut kung saan naramdaman niya ang pagdagsa ng napakalaking kapangyarihan. Samantala si Aizel ay natalo at tumakas ay naharang ni Beelzebub at hindi inaasahan na ipagkanulo ni Beelzebub si Lucifer. Si Favor at si Kaiser ay gumanap ng mga mahalagang papel sa digmaang ito na tumaas mula sa mga mangangaso ng bounty tungo sa mga kabalyero. Habang si Favor ay walang malasakit si Kaiser ay lumuluhang natuwa sa wakas maibabalik niya ang karangalan ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon ang arkanghel na si Michael nagmula sa langit upang purihin ang sangkatauhan para sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ay ipinagkaloob niya ang isang sagradong espada na pinangalan ng Perseus na may kakayahang pumatay ng mga Diyos. Direkta kay Jean ang hari ay labis na nabalisa at naramdaman na si Jean ay natatabunan siya samantala isang misteryosong figure ang lihim na nilaso ng tasa ng hari. Sa hari bumalik agad siyang uminom sa tasa at sa sumunod na sandali nagsimula siyang mag-hallucinate nang makita ang kanyang ina na matagal nang namatay na nagbabala sa kanya na pinagnanasaan ni Jean ang kanyang trono at hindi maiiwasang magrebelde at nasaksihan pa ng hari si Jean na inilabas ang kanyang espada patungo sa kanya. Sa kabilang banda muling nakipagkita sa kanya si Amira ang bagong kinikilalang ama si Lavar para lamang masabihan na hindi siya ang kanyang biolohikal na ama ngunit isang tagapag-alaga na naglilingkod sa anghel na si Nigel na tunay na ina ni Amira. Si Nigel ay pinalayas mula sa langit dahil sa paglabag at sinamantala ang pagkakataon inagaw ni Beelzebub ang sanggol na si Amira. Para mabawi si Amira si Nigel ay nagsimulang maglakbay patungo sa lupain ng mga demonyo at nag-iwan lamang ng pendant bilang palatandaan. Hanggang sa araw na iyon ay nakilala ni Lavar si Amira sa Suspension Bridge at napagtanto na si Amira ay anak ni Nigel at mula pagkabata si Amira ay naturuan na ng palawit na nakawin ang susi ng Diyos at hanapin ang kanyang ina sa Helheim. Pinagsama ni Lavar ang dalawang magkatulad na palawit at nag-trigger ng magic sa loob at ito ay isang mapa na iniunat ang kanyang kamay. Itinuro ni Lavar ang kasalukuyang lokasyon ni Nigel ang lambak ng demonyo ng Prodigia at ipinaalam ni Lavar kay Amira na gamit ang bagong compass na ito mahahanap niya ang kanyang ina. Pagkatapos ang misteryosa pagitan ni Amira at ng susi ng Diyos ay masisira.
Ang tatlo ay nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay nang hindi ipinaalam kay Kaiser na sa wakas ay nakamit na ang pagiging kabalyero at hindi nila nais na pasanin siya at si Favor ay naramdaman din na hindi na sila makakabalik dito. Sa paglalakbay sa parehong oras natagpuan ni Lavar si Kaiser at inutusan siya na pamunuan ang unang squad para matunten si Amira at binigyang diin niya na kailangan nilang hanapin si Amira bago ang iba pang mga night team at gabayan siya gamit ang pendant. Samantala si Favor at Amira ay nakipagsapalaran sa isang kaakit-akit na kagubatan para lamang tambangan at inatake ng mga kabalyero ng tao sa pangunguna ni Kaiser mismo. Si Kaiser ay agad na naglangsad ng pag-atake ngunit lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano at inutusan ni Kaiser ang iba na huwag makialam ngunit ang mga kabalyero ay nagpatuloy sa kanilang mga pag-atake na parang hindi nila naririnig ang utos. Marahil dahil sa pagkabalisa ni Amira ang kanyang emosyonal na pagbabago at naging masyadong matindi na naging sanhi ng susi sa kanyang pagkatao upang maglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa susunod na sandali inihatid sila nito palayo sa pinangyarihan kasabay nito naranasan din ni Bahamut ang isang malakas na muling pagbangon ng kamalayan dahil sa emosyonal na kaguluhan ni Amira. Ang tatlong arkanghel ay itinaya ang lahat upang mapalakas ang selyo bilang ang sitwasyon ay lalong naging apurahan ang balanse ng selyo ay unti-unting gumuho. Si Michael ay makakaasa lamang na si Jean ay mabilis na makukuha si Amira at magpapatatag ng kanyang mga damdamin gayunpaman si Jean ay kasalukuyang nakakulong ng hari at ang misteryosong figure na lumason sa hari ay lumitaw sa likuran. Ipinaalam sa kanya na ang mga anghel ay hindi lalapit sa kanya upang iligtas at sinabi niya sa kanya na uminom ng tubig na naglilinis ng kaluluwa at malalaman niya ang katotohanan ngunit si Jean ay nanatiling hindi natinag. Naniniwala na hindi siya pababayaan ni Michael gayunpaman si Michael ay abala sa pagpapalakas ng selyo sa kabilang panig sina Amira at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa ibang dimensyon kung saan nakatagpo sila ng isang mahiwagang tinak na kakaiba. Pinapaboran si Amira ngunit hindi niya alam kung ano iyon at nang hindi namamalayang nagising ang isang napakalaking sinaunang dragon ang tinik na ito ay nagpahirap sa dragon sa loob ng 2,000 taon. Sa panahon ng sakuna na labanan kung saan magkasamang tinatakan ni Zeus at Satanas ang Bahamut ang nagkalat na mga tinik mula sa Bahamut ay tumusok sa kalawakan at ibinato ang paa ng sinaunang dragon. Ang sinaunang dragon na ito ay isang walang hanggang tagamasid na nakakita ng muling paggising ni Bahamut dahil sa batang babae na nauna rito na humahantong sa isang potensyal na reenactment ng pagkawasak mula sa 2,000 taon na ang nakakaraan. Nagtanong si Amira kung ang kanyang pag-iral ay magdudulot ng pagkawasak kasama na ang kanyang mga kasama at ang kanyang ina. Ang sinaunang dragon ay tumugon sa isang nagbitiw at sumasang-ayon na sagot. Pagkatapos ay ipinagkatiwala ng sinaunang dragon ang tinak kay Favor at umaasa na makakatulong ito. Sinundan nilang tatlo ang kumpas at hindi nagtagal ay natagpuan nila ang Prodigia ang mahiwagang lugar kung saan nakakulong ang ina ni Amira ngunit hindi mapigilan ni Favor na isipin ang payo ng sinaunang dragon. Ang dragon ay nagbabala kay Favor na hanggat ang susi ay nananatili sa loob ng katawan ni Amira siya ay walang iba kundi isang buhay na susi at ang kanyang pinakahuling tadhana ay maging isa sa Bahamut. Upang buhayin ng Bahamut ang tanging paraan upang maiwasan ang muling pagkabuhay nito ay ang patayin si Amira. Pabura ng mga ginawang armas mula sa matinik na kaliskis sa katawan ni Bahamut ay biglang nahati ang lupa at lumutang sa hangin ang mga tipak ng lupa at sa sumunod na sandali lumitaw ang isang malaking bagay. Inihayag ng misteryosong lalaki ang kanyang sarili at ito ay walang iba kundi ang guro ni Amira na si Martina. Sinabi ni Martina kay Amira na ang lugar na ito ay ang Helheim, ang inaasam na lupain ng kanyang puso na isang ipinagbabawal na lupain kung saan kahit ang mga anghel ay hindi nang ahas na magtagal. Litong-lito silang tatlo dahil sinusundan daw nila ang compass sa Prodigia ngunit sa sandaling iyon ipinatawag ni Martina ang isang matayog na demonyo si Beelzebub na sa isang sulyap ay ikinulong si Favor at Kaiser sa mga kristal na kabaong. Pagkatapos ay inutusan ni Beelzebub si Amira na gampanan ang kanyang tungkulin bilang susi. Gayunpaman pagkatapos ng kanilang paglalakbay at paglago ng magkasama nagpasya na si Amira na suwayin ang tadhanang ito. Ang kanyang pangunahing layunin ay hanapin ang kanyang ina at iuwi siya at ipaalis sa kanya ang susi sa loob niya. Baka sa masamang ngiti ni Martina ang isang pakana habang pinakawalan niya si Nigel ang ina ni Amira na matagal nang hinahanap, ngunit bago siya humakbang si Amira patungo sa kanyang ina, ay may naramdaman si Favor. Habang papalapit si Amira ay nakaranas ng matinding sakit si Nigel dahilan para maging ang kanyang mga pakpak ay tuluyang naglaho. Biglang sumilay sa isip ni Amira ang isang pangitain isang dobleng bersyon ng kanyang sarili.
Ipinaalam ni Martina kay Amira na siya ay isang likha ni Beelzebub na itinulad kay Nigel bilang isang sisidlan para sa banal na susi ng demonyo. Ang pendant na hawak niya ay nagtanim lamang ng mga maling alaala at ang lahat ng alaala ni Amira ay peke at iyon ay gawa-gawa lamang. Sa kabila ng paghahayag na ito, labis pa rin ang pananabik ni Amira sa kanyang ina kahit na batid nito ang bitag. Gayunpaman walang pag-aalinlangan niyang nilapitan ang kanyang ina at nananabik ng isang simpleng yakap. Ang kanilang unang pagkikita ay naging pangwakas na paalam ngunit hindi nito pinakilos ang mga demonyong nakatayo sa malapit. Sa sigaw ni Amira sumanib din sa kanyang katawan ang susi ng kadiliman at naging isa na siyang kumpletong susi na may kakayahang ganap na i-unsealing ang Bahamut. Nakita ni Beelzebub ang pagkakataon at itinulak ang isang sibat kay Amira na nakumpleto ang huling hakbang ng susi ng banal at demonyong pagsasanib na galit na galit. Sigaw ni Favor na sumama sa kanila ngunit tila pinabura ni Beelzebub ang gawang ito ng pagtataksil at pinalaya siya ngunit kinailangan ni Favor na uminom ng isang bote ng tubig ng demonyo. Nang samantalahin ang sandali naglunsad ng pag-atake si Favor ngunit madaling nasupil ni Martina. Pagkatapos ay pinalawak ni Martina ang kanyang dila at diretsyong ipinakain ang tubig ng demonyo sa kanyang tiyan. Ang tubig ng demonyo ay nagdulot ng malakas na reaksyon sa kanyang katawan na ginawang demonyo si Favor. Kasabay nito si Jean ay inakusahan ng hari ng pangkukulam at sinentensyahan na sunugin sa tulos. Ang mga nagmamahal sa kanya ay sumugod sa lugar ng pagbitay upang iligtas siya ngunit iniutos ng hari na patayin silang lahat. Hindi niya makayanan ang mga nakikita kaya nanalangin si Jean sa langit para sa intervention ng Diyos. Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses sa kanyang tainga na nagsasabing hindi mahal ng mga Diyos ang mga tao. Tuluyan nang nabasag si Jean at ang luha sa kanyang mga mata at ininom ang bote ng tubig ng demonyo. Sa isang iglap ang execution ground ay nilamon ng asul na apoy ng demonyo habang si Jean ay nag-transform sa isang demonyo na may kaway ng kanyang kamay. Ipinatawag niya ang banal na tabak na ipinagkaloob sa kanya na sa sandaling iyon ay naging isang espada ng kadiliman. Nakapasok si Rita sa isang nakatagong silid at natuklasan ang isang malaking dami ng ipinagbabawal na gamot ng demonyo at mga bakas ng isang mahiwagang ritual. Gamit ang mga natuklasang ito hinanap niya ang Diyos ng alak na si Bacchus na nakabuo ng isang panlunas upang baligtarin ang pagbabagong anyo ni Jean. Sa sandaling iyon biglang yumanig ang karwahe na inihayag ang kritikal na nasugatan na si Aizel. Sa kanilang pag-uusap ni Aizel nalaman nilang si Favor at ang iba ay kasalukuyang nasa Eberrain ang lugar kung saan tinatakan ang Bahamut. Sa kabilang panig pinalalakas ng tatlong arkanghel ang selyo at sa hindi inaasahang pagkakataon lumitaw si Jean at mabilis na ipinako ang arkanghel na si Raphael gamit ang kanyang banal na espada. Ang sumunod na nakita niya ay ang arkanghel na si Uriel na nagwakas din sa ilalim ng malakas na welga ni Jean na humahantong sa napipintong pagbagsak ng enerhiya ng selyo. Sina Bacchus at Rita na nagmamadali sa pinangyarihan ay nagawang iligtas si Kaiser sa daan. Sa kanilang pagdating nasaksihan nila ang arkanghel na si Michael na hinahabol ni Jean. Ang lahat ng mga Diyos at mga demonyo ay dumating na sa Eberrain at ang tinatawag na araw ng paghuhukom ni Beelzebub ay nalalapit na. Si Jean nang walang pagtatangi ay naglunsad ng isang pag-atake kay Bacchus na pinilit siya sa labanan ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap sa huli ay hindi nakayanan ni Bacchus ang pag-atake ni Jean. Nang makita ito mabilis na lumipad si Hanzo upang mahuli si Bacchus na pagkatapos ay inihanda ang sarili para sa isa pang round laban kay Jean. Si Rita na nagmamasid sa matinding labanan sa pagitan nina Bacchus at Jean ay humanap ng pagkakataon na ihagis ang panlunas sa bibig ni Jean at sakto namang namagitan si Michael para ihinto ang pag-atake ni Jean at mahuli ang antidote at ibinigay niya ang kanyang buhay para gisingin si Jean. Nang samantalahin ang pagkakataon agad na naglunsad ng pag-atake si Beelzebub ngunit sakto namang pinigilan siya ni Aizel. Sinugod ni Rita si Amira ngunit napigilan siya ng demonyo at dinala ni Favor si Amira patungo sa Bahamut kung saan sinubukan siyang pigilan ni Kaiser at sa wakas ay nakipag-away ang magkaibigan. Ngayon ay ganap na nabago sa isang demonyo kaya si Kaiser ay nagkaroon ng isang pusong ginto at tinutukan niya ng palaso ang dibdib ni Favor. Pagkahulog ni Favor sa lupa marahil ay nakaramdam ng lungkot si Amira at kinuha niya ang anyo ng isang anghel mula sa bola ng liwanag na puno ng lungkot ang mga mata niya. Biglang sumulpot si Lava Ray at binalaan si Kaiser na malapit nang maganap ang tunay na palabas. Papasok si Rita sinabihan si Kaiser na layuan si Lava Ray at kaagad pagkatapos noon nagkaroon si Bahamut ng isang malakas na kamalayan at ilang sinag ng liwanag ang direktang dumampi kay Amira at si Kaiser ay itinulak din ni Lava Ray sa bangin.
Sa ganitong sitwasyon banal man o demonyo maaari lamang silang manood ng walang magawa habang ang sakuna ay naganap. Si Bahamut ang maninira ng lahat ng bagay ay sa wakas ay isinilang na muli at ang lahat ng ito ay ipinagkaloob sa demonyong si Beelzebub. Hinangad niyang gamitin ang kapangyarihan ni Bahamut para yumukod ang lahat ng Diyos at demonyo sa kanyang paanan. Inutusan niya si Bahamut na ilabas ang kapangyarihan nito at sirain ang lahat ng naririto. Gayunpaman sa susunod na sandali pinuntirya ng nakakapasong hininga ng dragon si Beelzebub hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi makontrol ng susi na ginawa niya gamit ang sarili niyang mahika si Bahamut dahil ginagamit lang din pala siya ng iba. Samantala pinagmamasdan ni Lavaray ang lahat mula sa malayo at si Rita na pinagsama-sama ang iba't ibang mga hinala at natuklasan na si Lavaray ang utak sa likod ng lahat ng ito. Unang pinangunahan sila ni Lavaray sa Helheim at tinitiyak na si Amira ang naging susi pagkatapos minanipula niya si Jean para patayin ang tatlong arkanghel at ang kanyang mga kasinungalingan ay dinaya ang lahat. Hindi maiwasan ni Lavaray na humanga sa husay ni Rita sa pag-analisis. Isang galit na Kaiser ang direktang tumago sa dibdib ni Lavaray ngunit ang mga sandata ng tao ay hindi makapinsala sa kanya. Nagpasya si Lavaray na hayaan si Favor na makipaglaro sa kanya dahil gusto niyang makita ang isang labanan ng pagkawasak na hindi makikita sa loob ng 2,000 taon. Ang Bahamut ay hindi napigilan sa sandaling ito na humahantong sa malawakang pagkawasak at ang kastilyo ng tao ay nahulog din sa krisis. Sa pagtatapos ng hari ang dalawang magkapatid na kasalukuyang nakikipaglaban ay aktwal na gumaganap ng isang eksena para kay Lavaray. Para mas maging makatotohanan diretsyong pinutol ni Favor ang braso ni Kaiser habang si Lavaray naman ay napalingon pagkatapos ay tinatakan siya ni Favor sa tapyas na bato. Lumalabas na ang araw na ipinutok ni Kaiser kay Favor ay naglalaman ng isang antidote na ibinibigay sa tamang oras at pinagmasdan ni Favor ang malaimpyernong eksena sa harapan niya. Nagpasya siyang pakinggan ang mga salita ng sinaunang dragon na patayin si Amira at pigilan si Bahamut. Lagi niyang iniisip na may ibang paraan kaya naman hindi niya ito binanggit kahit kanino ngunit hindi pa rin matanggap ni Kaiser ang desisyon niya. Pero nang makita niya ang determinadong tingin ni Favor alam niyang hindi na mabilang na nahirapan si Favor dito at ang gawain ng pagpunta sa tuktok ng Bahamut ay ipinagkatiwala kay Hansa. Ang dalawang matalik na magkaibigan ay nagsimula sa malungkot na paglalakbay na ito ng magkasama at sa sandaling iyon ang mga banal at demonyong nilalang ay nagsimulang kumilos. Pinangunahan ng arkanghel na si Gabriel ang mga anghel at Diyos na buhayin ang pagbuo ng pagbubuklod habang ang mga demonyo sa ilalim ng pamumuno ni Lucifer ay sumama rin sa proseso ng pagbubuklod. Sa mabilis na paglipad ni Hansa eksaktong lumapag ang dalawa sa Bahamut at sa tulong ni Kaiser sa wakas ay naabot ni Favor ang totem ng susi ng Diyos. Direktang sinaksak ni Favor ang totem gamit ang kanyang espada na sinundan ng pangalawang hampas. Pinagmasdan ni Jean ang lahat ng nangyari at nakita kay Favor ang banal na kabalyero mula sa propesya. Habang marahas na nanginginig si Bahamut diretsyong bumagsak si Favor at lumapag sa harap ng napakalaking galit na mata ni Bahamut. Unti-unting lumitaw ang figure ni Amira sa mga mata ni Favor at nakita ni Amira ang matinding pag-aatubili talagang dumating siya para iligtas siya sa pagkakataong ito. Hindi niya siya niloko marahil ay hindi niya ito niloko kahit kailan tapos ay binigyan siya ni Amira ng isang malalim na halik bilang huling paalam. Sa sandaling ito malapit nang mapahamak si Bahamut. Sa sandaling iyon nawala ng paa si Favor ngunit sa huli ay nailigtas niya ang kanyang buhay. Kinabit niya ang isang nakaistilong binti ng brilyante at siya ay matatag sa kanyang paniniwala na ang Bahamut ay hindi nawasak at muling babangon balang araw gaya ng paniniwala niya kay Amira dapat ay buhay pa ito. Bumaba si Kaiser mula sa langit gamit ang kanyang mga brasong adamantium at ibinigay niya ang kanyang kabayanihan nagpasya siyang samahan ang kanyang kapatid sa kanyang mga pakikipagsapalaran.